kakunin, tatawagin nila yan kakunin. Yun yung meron sa examination yan sa sa pagkuha ng lisensya. Kailangan master mo talaga yung kakunin nila, yung check niya. Kailangan hihinto ka talaga ng pag may tumarik yung stop na line. Pag may nakita ka ng stop na line, kailangan yung bumper mo hindi aabot doon. Kailangan naka-stop ka na talaga. Nakailang beses akong bumagsak doon sa carry kay na yan Magandang umaga po sa ating lahat. Nakagising ang natin. Lamos tayo. Time check po. Bye. Ayun, papakita ko sa inyo yung activities ko. Activities no, yung daily routine ko. Pagdating natin si nanay, pupunta sa work, tapos ng work, kasunod sa nanay, siya napauwi ng bahay. Try natin kung kompleto natin ang araw ngayon. First, morning mga kapatid. Ngayon, naganda na ako ng mga gagawin ko. Una, kinuha ko na yung bakanteng galon. Kasi mamaya, pag uwi ko, kukuha ko ng tubig sa Max Value. Ngayon, i-prepare ko na ang aking breakfast. Ang breakfast ko ay oatmeal. Isang cup na gatas. At 4 na scoop na oatmeal. Habang nag-aantay ako maluto yung oatmeal, ni-prepare ko na rin yung baon ko para sa lunch. Luto na yung aking oatmeal. Nilagay ko na sa baon at nimplahan ko ng sugar syrup. Low sugar po ito, kaya ito ang mas ginagamit ko kumpara sa regular na sugar. Inugasan ko na agad yung mga ginamit ko para wala nang hugasan si Tita Angel mamaya. Nilabas ko na rin yung mga plastic. Dito kasi sa amin, Lunes at Biyernes lang ang schedule ng pagtapon. Pero sa apartment ng manugang ko, pwede kahit anong araw. Kaya doon ko na dinadala. Pagkatapos nun, nagsipilyo at nagyalamos na rin ako. Dito sa Japan, madalas sa gabi kami naliligo. Para sa umaga, diretso pasok na lang at hindi na malate. Pero kapag summer na sobrang init, mas maaga talaga akong gumigising para makaligo rin sa umaga. Bago umalis, nag-goodbye kiss ako sa makina ko. Araw-araw ko talagang ginagawa yan. Kasi syempre, hindi natin alam ang mangyayari sa atin. Kaya lagi kong sinisigurado na may goodbye kiss sila. Dinala ko rin yung malaking damburo. Doon ko tinatapon sa apartment ni nanay. Kasi doon, pwede araw-araw. Basta tatakpan lang yung lagayan ng damburo. Siya pala mga kapatid, yung kuruma na gamit ko, kay nanay iyon. Sa weekdays, ako ang gumagamit. Kasi magkalapit lang ang kumpanya namin sa kanila. Ako yung sumusundo sa kanya. Habang si tatay naman, nagsusugi na lang. Kasi may kasabay siyang katrabaho na malapit lang din sa kanila. Kaya sabay na silang pumapasok. Susunduin natin si nanay dahil 5:55, 57 na po. 6, mga 6 AM yun. 6 AM po. Kailangan nandun na ako sa bahay nila, sa kanilang apartment. 6 AM yung namin, yung
sundo. So 6 AM yung sundo ko sa kanya. Lapit lang naman, mga 1 kilometer guray lang. Yan. Dito papasok sa kanya. Yan. Masikip pong daan dito kaya daan-daan lang po tayo. Yan. Minsan may mga madadaanan ako dito na ano, yung mga nagdidilig ng mga halaman, nag-exercise dito. Yung ganda ng mga bahay nila, yung mga matatanda. Kaya magdaan-dahan. Dahan lang. Yan, dito tapos kaliwa. Kaliwa dito. Yan. Yan ang sinanay oh. Nakaabang na siya oh. Kung makikita niya nakaabang siya. Sinanay. Yan. So yun na po mga kapatid, natin na po natin si nanay. Tsaka ngayon ay papunta na ako ng aming work. Yung distance ng company nila, yung kaisya nila sa company namin ay I think 3 kilometers. Magta-travel siya ng 8 to 10 minutes yan pag hindi traffic. Province lang yung lugar namin eh. Hindi mo malawak. Wala masyadong traffic yan. Sundin namin. Ano time check ngayon ay 6:43 nakikita nyo. 6:43 na, tapos yung pasok ay 7. So makakarating ako dun mga 6:50, 10 minutes before. Pero dadaan muna tayo ng ano, tama pala, dadaan ako ng 7-Eleven kasi bibili ako ng tinapay. Gawa ng hindi ako nakadala ng tinapay. Naiwan ko sa bahay. Dadaan muna tayo ng 7-Eleven. Makabili na tayo ng tinapay. At ang binili natin ay papakita ko yan, this one. Mix. Siya na tuna, cheese, and egg. So mamaya na yan, nakainin natin sa break time natin. Time check is 6:47. 3 minutes pa ano na tayo sa ano namin, kaisya namin, sa aming company sa pinagtatrabahuan ko. Papakita ko sa inyo yung dinadaanan ko araw-araw sa masikip na daanan. Yan. Dito hindi masyadong masikip kasi ano, parang ano to, main road dito sa province. Yan. Yan. Kanan. Ito na yung start ng ano natin. Start na ng masikip na daan. Dahan-dahan lang po tayo dito. 30 lang po yung speed natin dito. Yan. Kasi po maraming ano dito, maraming bata. Maraming bata na pumapasok sa kanilang mga school. Kaya nito kasi masikip na. Mauuna yung ano yung skip no. Mauuna siya eh. Dito rin may makikita nyo, may police din dito, police station, parang local police station nila dito eh. Saglitan lang ang papakita ko sa inyo. Saan nakita nyo? Saglitan lang kasi baka ano tayo dyan. So kung may mga trouble dito na lugar na ito, punta lang doon. Saka malapit lang din siya sa kaisya namin, sa aming company. Ganda ng bahay nila no? Parang American standard. Na pagkanan dyan sa may kanto kanan yung kaisya na namin. Dito tayo daan sa sikretong daanan. Nagpaalam na ako sa may-ari ng bahay na to eh. Yan, parang kapatid to ng ano namin, Satcho, Kaicho namin dito. Yan bahay nila. Sabi ko, nagpaalam ako, pwede akong dumaan dito. Tita, naan ako dito ha. Sikip no. Yan na yung company namin. So ikakat ko na lang. Mamaya na lang. At saka bawal din yung mag video sa ano namin eh. So I respect their policy na lang ha. Mamaya na lang po sa out natin. Break time. Today ay
And break time, 10 o'clock. See, you can see, right? Expired na yun. 80. Ayan. Guys, sama guys. Tapos na tayong mag-duty. Time check is 5 something. Uwi na. Yup. Ngayon, susunod na tayo kay nanay. Ang init. Grabe ang init. Yup. On. Boom. Yun. Open the protocol. Yan. Yan. Ay, init. Yan natin. Nakikita nyo po. 39 degree. Ang init. Grabe. Time check is 5. Ayaw natin ang aircon kasi may 3 lang kasi ano. Tipid lang muna tayo. Tipid. Sikip ng daan para makakita. Susunduin natin si nanay mga 8 to 10 minutes pa rin yung travel, depende sa traffic. Sana walang traffic. Sikip tong daan dito eh. Bigayan lang. Parang ang nakakaalam lang dito ay mga local at saka yung mga dumadaan, yung mga lapit na kaysya, yung mga company dito dumadaan. Kasi pag dumadaan ka dun sa kabila, main road, medyo traffic kasi gawa ng may dun sa sa unahan, may train station. Tsaka lagi siyang dinadaanan ng train. Kaya palaging traffic. Pero sa mga nakakaalam na ng dito, dire-diretso na kaya dire-diretso yung takbo natin. Dati nga lang pero okay lang. Oh, bigayan na naman. Bigayan na natin. Tingin tayo ng tsaa. May tsaa tayo dito eh. Yan. Ito. Tsaa. Patawid gutom ba? Kasi parang yung travel natin pauwi sa bahay 30 to 40 minutes. Pagka hindi naman traffic, nakukuha lang siya ng 30 minutes. Pero ng traffic, medyo traffic talaga, aabot siya ng 1 oras eh. Pero ngayon, okay lang. Sarap. Malamig-lamig. Init. Sa kanyang kaysya. Oh, ayan yan na natin yung traffic, naabutan natin yung train. May daraan na train. Medyo matagalan to eh. Ano? Tamang muna tayo, tamang kwentuhan muna tayo. Ano bang gusto nyong malaman sa pamumuhay namin dito sa Japan? Yan, kukunin ko na muna yan. Maliwanag si Haring Araw. Ano bang meron po ba kayong mga katanungan, mga gusto nyong malaman kung ano yung mga katikaran namin dito? Ano yung pinaggagawa namin? May mga suggestion din po ba kayo? May mga kung meron kayong hindi nagustuhan? Kasi first time po eh. Alis na yung balik natin yan. Yan. Tapos dito kailangan ka mag-stop. Talagang i-stop ka talaga. Tapos yung ka sa kanan at sa kaliwa. Check ka. Ito lang nakatingin. Ito lang pulis. Kailangan mong gawin talaga yun. Kasi may ibang pulis nang tatago eh sa gilid. Kaya wala tayong lusot. Kaya kailangan talaga sanayin natin yung yung sarili natin na mag-check talaga. Kakunin, kung tatawagin nila yan, kakunin.
meron sa examination yan eh, sa sa pagkuha ng lisensya. Kailangan master mo talaga yung kakunin nila, yung check niya. Kailangan hihinto ka talaga ng pag may tumarik, yung stop na line. Pag may nakita ka ng stop na line, kailangan yung bumper mo hindi aabot doon. Kailangan naka-stop ka na talaga. Nakailang beses akong bumagsak dun sa sa Kerikay na yan eh. Yung Kerikay, para sa mga hindi nakakaalam lang ha. Pero yung mga nakakaalam na, okay na. Para sa hindi nakakaalam ng Kerikay, yung Kerikay kasi parang, correct me if I'm wrong, baka mali ako. Pero yung pagkakaintindi ko i-change mo yung yung license mo sa Japanese license. Parang i-convert yung words. I-convert mo yung license mo to Japanese license. Pwede naman yun. Pero mahirap. Dati pwede pa, pero ngayon na daw sa October iibahin na. Parang pahirapan na kasi marami na daw na aksidente dun sa mga nagkikirikay na mga yung mga bagong kuha ng lisensya, maraming na aksidente. Kailangan talaga sila, mahigpit na sila ngayon. Sa next vlog ko ipapakita ko sa inyo, i-share ko naman sa iyo yung experience ko. Hindi naman ako professional, pero i-share ko lang kung yung paano ko kinuha yung driver's license ko. Yun dapat gawin. Saan ako bumagsak, saan ako anong sinabi ng sensei, yun i-share ko yun. Sana mag-comment naman kayo diyan. Pa-comment naman kung anong gusto nyong malaman para sa gawa na sa Kerikay, yun. Para may tayo sa next may ma-topic ako sa next vlog ko. Yan. Dito na tayo sa Shingo. Last stoplight. Pagkatapos nito, diretso konti, pakaliwa, akyat konti, yun na. Tubahan muna kami ng max value. Sa mga nakakaalam ng max value dito sa Japan, ito yung parang supermarket, mga bilihan ng mga pagkain. Hindi si nanay, bilis nanay, no? Okay, biyahe na. Hayatid na natin si nanay. Nandito tayo sa apartment nila. At dito po nagtatapos ang ating vlog, mga kapatid. Meron pa po itong part 2 kung saan kakain kami sa labas kasama nila nanay. Nilibre kami nila nanay kasi bagong sahod nila. Sana po ay magkikita-kita tayong muli. Maraming salamat po sa ating lahat at God bless po sa ating lahat. Bye! Matane!